Magandang gabi po mga idol. Marami pong kino-content yung tungkol sa uric acid. May mga nagko-content ng tungkol sa mga dahon, damo. Sa totoo lang, wala po yun. Hindi po totoo yun. Iba talaga kapag sa doktor ka pumunta. Tingnan nyo po mga iniinom ko. Araw-araw, Buboxstat. Pag kumikirot, Colchicine. Kapag sobrang kirot, ano ba to? Ayan, yan po pangalan niya. Ayan, pag sobrang kirot. Tapos, ang vitamin ko, vitamin B1, 612. Meron pa akong iniinom ng pantunay ng bato ng potassium citrate. Kapag sobrang sakit na giliran ko, ito po. Ayan. Ngayon, ganito po yan. Lahat ng pinapakita nilang damo o dahon o kung ano man, pati na yung pansit-pansitan, walang dating yan sa taong may uric acid. Bakit? Ayan, pinakita ko naman po sa inyo yung mga gamot ko, di ba? Lalim gamot, oh. Ayan, oh. Number 7 na ang uric acid ko. Kahit hindi ka kumain ng bawal, kapag sinumpong ka, susumpungin ka. Kaya yung lahat ng pinapakita nilang herbal plant, walang saysay sa uric acid yan. Iba ang magpatingin ka sa doktor. Kasi sa totoo lang, ang experience ko na nakatikim ako ng 2 buwan na hindi ako sinumpong, maging matakaw kayo sa tubig. Tubig, naniniwala ako dyan, tubig na ng tubig. Bukod sa umiinom ka ng gamot, kailangan maging matao ka sa tubig. Pero sabihin mo, pasit-pasitan, bayabas, sambok, kung ano-ano pang etc. Kung ano yung turmeric, kung mga lemon, lahat, wala yan. Dahil ako mismo merong uric acid. Gaano katindi ang uric acid ko? Halimbawa, ito, sasampulan ko po kayo. Kumain po ako ngayon halimbawa ng atay. 10 seconds lang, hindi ko na maiaapak ang paa ko. Ganun na kataas ang aking uric acid. Isipin niyo po yun. Wala pong herbal na nakagaling ng uric acid ko. Ngayon, isa lang ang magandang dahilan para makontrol mo ang uric acid mo. Disiplina sa pagkain. Disiplina sa mga bawal. Yan lang po. Yung mga nagko-content ng mga herbal plant, huwag na silang magalit, pero